Ako, si Placido Penitente. Estudyante, pero tinatamad ng pumasok. Isa akong law student at ito ang school ko, ang Universidad ng Santo Dotillos. Kung tutusin, hindi ako dapat tinatamad. Matalino daw ako eh. Pero bakit nga ba? Hey Placido, kamusta ang bakasyon mo? Ayos naman. Oo, ang saya. Sinamahan ko si Patrick Amor sa probinsya ng Maharana. At alam mo ba, nakita ko na si Huli. Si Huli? Yung girlfriend ni Basilio? Oo, siya nga. Si Huli na maganda, makinis, mainhin. Kaya lang... namamasukan bilang katulong eh. Wow, ang Basilio. No? Oh, asan yung kausap ko? Ito kinakausap bigla-biglang nawawala. Ano na naman yun? Mangolekta lang ako ng benter. Para saan? Para sa result natin. Ano na nakakulo na doon? Wala na akong pera. Anong meron doon? Wala akong pakialam. Bahala ka na dyan. Kulang to ah! Ganda naman! Grabe! Sino yun? Ang ganda naman nun! Wait, Tadeo, anong meron doon? Kasama ni Victoria yung modelo niyang kaibigan. Oh, ang ganda. Oh, tingnan mo yun. O, papasok ka ba? Bakit? Mga bata papasok? Naka-uniform? Ano pa gagamit na klase? Wala naman. Oh, ikaw na bahala ha. O, sige, sige. Pag hinanap ako, ikaw Ingat. na. Uy, ito sila. Bonito! Hey, Victoria! Sino yung babae kasama mo? Ano po? Mag-stabilize? Okay. Siya si Paulita na. May klase ba kayo? Oo. Saan ang klase niyo ngayon? PBA. Tara, sabay na tayo. Ito, sabay tayo. Hindi ka Paulita. Para saan yan? Tutulong sa pag-aaral ng student housing. Hindi ako pumipil naman, hindi ko pa nabasa yan. Hindi naman ako naman eh. Pwede lang naman yun. Nagmamadali ako, hindi ako pumipil basta hindi ko nababasa. Arte mo naman. Napaka-importante. May professor na dito sa harapan? Ha? Hindi sa mag-aral kayo, nagchichismisan kayo, ang ingay-ingay nyo. Nakapag-aral ba kayo ng mga aralin? Ha? Mga walang modo. Tapos yung iba natutulog pa. Anong klase yan? Tapos yung iba, hindi pa napasok sa tamang oras. At dahil dyan, nagkakaroon muna tayo ng recitation. Ikaw na natutulog. What is comodato? A comodatum is a contract by which the lender delivers to the borrower a non-consumable thing so that the latter may use it for a certain purpose and return the identical thing.
Naintindihan nyo? Upo ka na. Tumayo ka, Pilares. What is mutuum? Sir, mutuum is a contract whereby Di mo alam? Ha? Aray! Ingay. Upo ka na. Mukha namang alam na alam ng katabi mo kung ano yung sagot eh. Penitente, tumayo ka. What is mutuum? Mutuum is a contract whereby one of the parties delivers money or consumable things with the understanding that the same amount of the same kind and quality will be paid. Kapag ako ba ng utang sa'yo, mutuum na yun? Oh? Sinasabi mo ba pera lang ang inuutang? Ha? Hindi po. Kung gayon, baka mali ang definition mo lang mutuum. Pero po, Tama na! Nagmamagaling ka na naman eh. Late ka na nga, hindi ka pa nag-aaral ng aralin mo. Upo ka na. Ganyan ba ang scholar? Late, hindi nag-aaral, bastos, at palagi pang absent. Lumapit ka dito, penitente. Tingnan mo yung class record. Nakakalabili bang absent ka na? Ano ba yan? Ugali ba yan na isang scholar? pero nakatatlong absent pa lang po ako. So, mas marunong ka na sa akin ngayon, ha? Hindi naman po sa ganun. Mali ka na nga, nakakatwiran ka pa. Kayo pa bahala, hindi na ako papasok dito. Absenan niyo na ako ng absenan kung gusto niyo. Go! Wala pipigil sa'yo. O, class, huwag niyo siyang tutularan, ha? Understand? Guys, alam niyo ba si Sandy? Sure na siya na ma-aprobahan yung council. Nakita ko nga sila, meeting na sila, nagpaplano. Yung parang ready to go na kami silang lahat. Kasi sinasabi ni Sandy, tingnan niyo kaya, ang dami niyang pumirma against sa student council. Oo, ang dami. Oo nga. Papakalsa ko. Tapos. Hindi interesado. Alam nyo, wala na ako nakikitang dahilan para aprobahan yun ng administrasyon. Nagkagastos lang yan. Tapos, ano magiging benefit natin? Wala, diba? Yung mga leaders na yung magbe-benefit dyan, kaya hindi pwede, kailang tigil-tigilan nila yan. Hey guys, alam mo ba? May balita ako ng saga. Lalo na ikaw dapat, Sandy, alam mo. Alam mo si Peggy, may kinakalat siyang balita. Ang sabi niya, hindi na daw approve ng student council. Oo, yung sabi niya, narinig ko doon sa kabilang kanto, sa malapit doon sa may CBA. Nagkakalat siya doon. Hindi ko alam. Napakaniga talaga niya ni Becky. Alam nyo, sa aking palagay, tayo'y papanigan ng administrasyon. Alam ko bakit? Meron ng patunayan nga, may 4 na dahilan ako kung bakit dapat apurbahan ng administrasyon ang pagkakaroon natin ng konseho para sa mga mag-aaral. Unang-una, karapatan ng mga estudyante na magkaroon ng representasyon sa mga pagpupulong at gagawin ng mga administrasyon. Halimbawa na lang, pag magtataas ng matrikula, kinakailangan na nandun din tayo ang maipahayag natin ang ating mga hinanain. Ano ba? Kapag may mga pagbibigay ng pagpapatupad ng polisiya, kailangan nandun din tayo para alam natin kung ano yung mga sasabihin natin sa ating mga kapwa-estudyante. Ikalawa, karapatan natin lahat na mahukom bilang isang lider. Pero paano yun? Simple lang. Dahil sa mga posisyon na maitutulot o maibibigay ng mga student council. Sa pamamagitan doon, magkakaroon ng posisyon o magkakaroon ng estudyanteng administrasyon. Diba? Tayo magiging administrasyon sa mga estudyante. Tayo magiging taga-konekta sa mga pinuno ng ating paaralan. Isa, dalawa, kahit ilang tayan, hindi pa rin yan sapat na dahilan para aprobahan, no? Dagdag sakit sa ulo lang yan, dagdag problema. Astig ang magkaroon ng konseho para sa mga mag-aaral. Akalain mo yun, Universidad de Santo Dotillos, ang kauna-una universidad na magkakaroon
Bakit? Dahil ang mga tao na nasa konseho ng mag-aaral, sila na mismo ang gagawa at magpapatupad ng mga aktibidades, gaya ng mga konsepto at kung ano-ano pa. Hindi ba tama ako? Dapat kumanin na kayo sa akin. Dapat niya. Basta, sigurado ako, hindi pa rin yan naaprubahan. Ang ingay mo, pero tama ka. Kaya naman, sa mga kadahilanan yun, natili ako na wala na dapat ipagduda si Peg na hindi maaaprubahan ng administrasyon ng ating sumisyon at natili ako na ibibigay sa atin ito ng buong buo. Ewan ko ba naman dyan kay Ray? Bakit ba na baka neg? Kaya, pero huwag nating kakalimutan na tayo mga estudyante, tayo yung mga lider. Tayo ang susunod na mamumuno ng mga Gawin mo talaga, Sandy! Yes, Miss Gani. Ano nang pinag-uusapan niya dito? Tungkol sa student council. Teka, ano bang balita doon? Ito nga eh, nasikaso ko yung mga papeles para mapirmahan na ni Don Bustillo. Kaso, mukhang alanganin tayo. Makaraig, sino ba ang pwede natin makausap? Patingin nga yung mga dokumento. Naku, mukhang mahihirapan tayo nito. Bakit? Kailangan na nating sumangguni kay Ginoong Pasta para maaprubahan to. Dahil kilala si Ginoong Pasta para madaling mapapayag si Don Custodio. At isa pa, kilala ang abogado si Ginoong Pasta kaya mukhang matutulungan niya tayo. Kaso, nung naisip ko, paano kaya kung hindi pumayag si Ginoong Pasta? Ano kaya pwede natin pang gawin? Si Pepay! Tama, si Pepay. Kilala naman natin si Pepay, di ba? Tama. Kilala naman si Pepay na laging tinitego si Don Custodio. Oo nga, tama. Kaso, huwag na natin paabuti sa ganun. As much as possible, kailangan natin mapapayag si Ginoong Pasta. At tingin ko, ikaw sa gani makakagawa nun. Sige. Go is na Gani. Sabi. Sino yun? Ang ganda naman nun! Sige,